Nagigimbal nga itong si Bea matapos ng maghahating gabi na at may kumakatok sa kanyang bahay. Bigla siyang nataranta. Ang akala kasi niya ay mga pulis na sumundo sa kanya at nakaalam sa ginawa nga ni Bea at nitong si Milania. Takot na takot siya. Mabuti na lamang ang nakita niya ay walang iba kundi ito ang kapatid nga nitong si Chris. Ngunit instead nga entertainin ito ay minabuti ni Bea na pauwiin na lamang ito at sinabihan pa na bakit pa siya tumadal sa kanyang bahay. Ngayong hiwalay na sila kaya naman nagulantang ang babae at nagtaka siya sa kakaibang kinikilos at pinagsasabi nitong si Bea. Nakita din niya na tela namumutla ito at kinakaba. Ayon sa kanya, kahit wala na sila ng kapatid niya, hindi ibig sabihin ay putol na rin ang kanilang pagiging magkakaibigan. Kaya anumang oras siya ay dadalaw pa rin sa kanyang bahay. Hindi mapakali itong si Bea. Ayon sa kanya ay pagod siya at wala siya sa mood na makipag-usap at makipagkwentuhan. Gusto na niyang magpahinga. Ngunit bago pa makaalis itong si Bea ay nagtaka ang babae dahil ang mga kamay ni Bea ay may dugo. Kaya naman napatanong siya. Alibay naman ni Bea na ito'y nakahawak umano siya ng pintura na hindi niya maalala kung saan. Ngunit nagtaka din ang babae dahil nang subukan niyang amuyin ay may kakaibang malansang amoy. Kaya hindi siya naniniwala sa sinasabi nga nitong si Bea. At napansin din niya na tela aligaga ito at parang takot na takot. Tingin niya ay may hindi magandang nangyayari na ikinukubli nga nitong si Bea. Kaya naman agad siyang pinaalis. Sa kabilang banda, magtataka naman itong si Rosel sapagkat ilang araw na hindi na nagpapakita sa kanya itong si Darius. Ngunit ayon kay Madam Jacinta, tama lang iyon. Tingin niya ay talagang lumayo na itong si Darius. Maaring nagbago na ito. Subalit magugulantang sila sapagkat biglang may darating na hindi inaasahan ang mga pulis kung saan hinahanap nga itong si Rosel. Tungkol ito sa kanyang asawang si Darius. Pinuntahan nila ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay nga nitong si Darius. Ikinagulat nga ni Rosel at labis siyang nabigla sa kanyang nakita. Ikinumpirma niya na asawa niya ang naturang lalaki na nakabalot. Patay na at walang malay. Napaiyak at napahagulgol nga itong si Rosel. Although malaki ang kasalanan ni Darius sa kanya, subalit hindi naman niya hiniling na buhay ang kabayaran ng lahat. Hinangad pa rin niya maging maayos ang kanyang asawang si Darius at makapagbago na. Di niya sukat akalain na namatay ito. At ngayon, isa pang malaking katanungan kung sino nga ba dahil hindi pa alam ni Rosel na ang gumawa nun ay walang iba kundi itong si Milania at itong si Bea. Samantalang, magugulat naman si Tali at nasasaktan siya ng gusto kung kailan pa naman niya nalaman na si Darius pala ang kanyang ama. Matutuklasan niya na wala na pala itong buhay at naniniwala siya na may kinalaman si Milania at itong si Bea sapagkat nakita niya kung paano kontrang-kontra itong si Darius sa ginagawa ng kanyang inang si Milania at nitong si Bea sapagkat nakita rin niya na unti-unting nagbabago nga itong si Darius at pabor pa rin ito kay Rosel. Maaring may ginawang hindi maganda itong si Darius o may natuklasan ito kaya naman tuluyang pinatahimik ni Bea at nitong si Milania. Kaya naman galit na galit itong si Tali at hindi siya titigil hanggat hindi makahanap ng matibay na ebidensya.